Sige. Mapagpalang araw po, ano? Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa Barangay 102, Sony, District 1, Tondo, Manila, sa tahanan ni Sister. Anong pangalan mo? Carmen. Carmen. Yan, si Sister Carmen. Ayan. Hello po. Yan, kumakandidato siya, kaya kumakaway. Boto niya. Hindi po kasali. Narito po tayo pang magbulay ng salita ng Diyos. Kaya lagi ko po sinasabi, kapag mayroong ganitong pagkakataon, siyempre may okasyon, mas magandang inuunan natin yung panig ng Diyos. Kasi, pagdating ng araw, mamumroblema ka, mangangailangan ka, sa Diyos ka rin dumudulog eh. Mas maganda habang nabubuhay po tayo, practicein na natin Ito ang Panginoon. na uunahin natin palagi ang Diyos sa buhay natin. Halimbawa, may birthday, masama bang maganda? Hindi po. Pero ang masama doon, binabati mo ng happy birthday yung tao, samantalang wala ka naman binibigay na happy. Pag-aralan niyo po yung sinasabi ko. Halimbawa, birthday ni Aruray. Aruray, happy birthday! Oh, happy birthday. Samantalang wala ka naman binigay ng pampahappy. Pagkatapos pupunta ka kay Aruray, makikikain ka. Nakita niyo po yung diferensya? Kaya ako po pag birthday ko, hindi ko pinapahalam. Actually, inaalam nga ang birthday ko nung nakaraan eh. Sabi, bibigyan ako ng ulo ng baboy, lechon ng tinano. Meron kasi akong binabible study, ang negosyo niya, baboy. Pero sabi ko, hindi ko sasabihin ng birthday ko sa iyo ako. Kasi hindi ko kinakarat ang birthday ko. Ayaw ko may bumabati sa akin ng birthday. Lahat ng bumabati sa akin, pag binati nila akong happy birthday, ang tanong ko sa kanila, nasaan yung pampahappy? Mas maganda, bago mo babati ng kaibigan mo, bigyan mo muna ng pampahappy. May dala ka regalo. Aruray, ito regalo, birthday mo pala. Diyan ang pati mo siyang happy birthday. At least binigay mo na yung regalo. Pero wala kang binibigay na regalo, alam mo magluluto siyang pasit, makikikain ka lang. Di po ba ganon? Ako practical ako eh. Oh. Maging yung pastor namin, sinabi ko gano'n, natawa siya eh. Sige. Sige yung cellphone. Gagamitin. Opo, yung telang ko. Ay pala. Purihin ng Panginoon. Dadako na po tayo sa Bible, ano? Warm up lang natin yun. Pero magandang ano yun, kaisipan yun ah. Kaya ako, hindi ako pumupunta sa mga birthday. Nagkataon lang, hindi ko naman alam na birthday. Kakaya kahapon. May dala akong pasit kasi lagi ako nandadalang pasit sa isang bahay na yon. Ba nagkataon yung isang anak niya, birthday pala, nagluluto ng pasit. Tapos nakain akong pasit. After na mag-Bible study ako. Pero kung alam ko may birthday, hindi ako pupunta. Eh bakit? Pag hindi mo babati, baka sasama loob. Eh ako, ayaw ko na binabati akong happy birthday. Ako pang babati ng happy birthday, alaman akong dala regalo. Di po ba? Ganun lang kati. Praktikalan lang buhay ngayon, kaibigan. Sige, sabay mo tayo. Patay na pupunta sa mga birthday. Oh. Sa Biblia po kasi, tinuturuan tayo. Ang itinuturo ng Biblia, itama tayo. Kasi lahat ng tao, hindi tama. Kaya tayo po tinatama ng Biblia. Ngayon, alin bang maganda? Itama ka ng salita ng Diyos o baliwalahin mo yung salita ng Diyos? Kayo po, kayo mga nanonood ng video, alin kaya pipiliin nyo? Tama. Ayan, may sumagot na po, itama. O, tama talaga. Kasi pag itama ka ng Diyos, makakasigurado ka, magiging perfect ka.
Hindi nga tayo perfect eh, pero pag tinama ka ng Diyos, magiging perfecto po tayo. Okay? Dito po sa Biblia, merong nakalagay ng kagaya nito. Babasahin ko po, ano? Pero bago tayo tuluyan pumalawat sa Biblia, tayo muna po ay manalangin. Hingin natin ang tulong ng Diyos upang siya pumatnubay at magturo sa bawat isa sa atin. Panginoon Diyos, aming Ama, minsan pa samahan mo kami ng aming pag-aaral ng iyong salita. Buksan ang mga puso at isipan ng mga nanonood at nakikinig ng video ito upang lahat po kami makinabang sa iyong turo at aral. Sapagkat ang iyong aral ay aming buhay. Ang iyong aral ang aming buhay. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po sa Biblia ni Apostol Pablo, Ikalawang Timoteo chapter 3, verse 15. Ganito ang nakalagay. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan, ito ang banal na kasulatan, ay nagtuturo ng dahan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo. Di ba napakaganda po? Tinuturuan tayo ng dahan ng kaligtasan. Hindi dahan ng pagyaman. Kaya panahon natin ngayon, gusto ng tao, puro mayaman. Maraming pera. O anong nangyayari ngayon? Minanakaw yung pera. Di po ba? Kurap dito, kurap doon. Kahit nakamula ka ang mata mo, kinukurap ka. O, mabuti ba yun? Hindi. So, tinuturuan tayo ng tungkol sa kaligtasan. Wala pong ibang tinuturo ang Biblia kundi kaligtasan. Hindi ka tuturuan ng Biblia na yayaman ka. Hindi po. Hindi rin niya tuturo na maging mahirap ka. Ang ituturo ng Biblia, yung kaligtasan mo, kaibigan. Pero pang isang talata rito nakalagay, basahin po natin. Dito pa rin sa Timoteo, no? Ang sabi ng Biblia ay ganito nakasulat. Unang Timoteo 2:3. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos natin tagapagligtas. Nang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makahalam ng katotohanan. Anong sabi ni Pablo? Lahat ng tao ang gusto ng Diyos magtamo ng kaligtasan. Ibig sabihin po, ang tao hindi ligtas talaga. Ang tao papuntang impyerno. Kasama si Satanas doon. At yung mga hangyan sa langit na nagrebelde sa Diyos. Lahat tayong tao. Papunta tayo sa isang lugar lang, impyerno. Kaya ginawa ng Diyos ang impyerno para sa mga taong ayaw. Ayaw magpatuwid. Itinuto, alibawa, drug addict ka, nagbebenta ka ng droga, ipapayuhan ka na nagtuturo ng salita ng Diyos, ay masama yan. Ba ikaw pang galit? Oh. Kapag tinutuwid ka ng Biblia, magpatuwid ka, kaibigan. Kasi in the end naman, pag may problema ka, kanino ka tatawag? Sa Diyos. Di po ba ganon? Diyos ko, pagalingin mo ko. Diyos ko, magimala ka sa buhay ko. Ang tanong, yung gusto ba ng Diyos, gusto mo rin? O, ano ba, anong gusto mo? Adik. Sinabi ba ng Diyos na mag-adik ka? Di ba? Simple lang naman po ang buhay sa lupa. Huwag niyo pahirapan ang sarili niyo. So, ang gusto ng Diyos, isa lang. Lahat ng tao sa the entire universe, buong mundo, ano man ang itsura mo, ano man ang lahi mo, ano man kalagayan mo sa buhay, ang gusto ng Diyos, ano? Maligtas kayo. Maligtas tayo. Sa pamamagitan nino ng ating Panginoong Yesukristo. O, basahin ko ulit ha. Unang Timoteo 2:3-4 po yan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas.
Mabuti at nakalulugod. Yan bang droga, nakalulugod ba yan? Opo, nakalulugod dyan sa mga hadik. At kanino? Satanas, siyempre, yan ang gusto ni Satanas. Mag-adik ka. Mag-adik ka. Kaya sabi, ay, parang may bubulong sa akin Si Satanas yung binubulungan ka. Nung nakaraan, meron ko nasa lubong doon. Doon sa balwarte ng mga adik. Sabi niya sa akin, Pastor, bakit may bumubulong sa akin? Meron daw bumubulong. Mga adik Doon sa lugar ng mga adik, isa nagba-Bible study kami ron, direct kami ng pulis. Inuli sila. Wala akong magawa. Napatulala na lang ako nang pinagdadaklot yung mga adik. Tayo napunta sa adik. Balik tayo sa Biblia. Ang gusto ng Diyos, lahat ng tao maligtas. Ano daw po ito? Ito'y mabuti at nakalulugod sa Kanya. Lahat tayo, kaibigan. Gusto ng Diyos maligtas tayo. Ngayon, paano gagawin mo? Napakasimple lang. Okay, balikan ko yung binasa ko muna kanina. Para magkaroon tayo ng reference dito. Ano sabi? 2 Timoteo 3. Anong sabi niya? Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan, kaya ginagamit natin kasulatan para hindi tayo madaya ng diablo. Ay nagtuturo ng dahan ng kaligtasan. Kanino? Sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Yan palang pananalig sa Panginoong Yesus. Yun ang dahan pala ng kaligtasan. Isa pang talata, babasahin natin. Dito sa 1:3-16, yung pinaka-popular verse. Kung tawagin naman ng iba dito, puso ng Biblia. 1:16. Ito nakasulat naman. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, kaya ibinigay niya kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sumampalataya sa kanya kay Jesus ay hindi mapapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa langit. Ang tanging kailangan mo lang, kaibigan, na ikaw nanonood, nakikinig ng video ito, yung pananampalataya mo sa ating Panginoong Yesukristo. Yan ang magdadala sa iyo papuntang langit. Ngayon, lahat ba ng tao? Opo, kaya nga pinangangaralan ng mga tao Kagaya ngayon, may nangangaral tayo sa loob ng tahanan. Meron naman nakikinig. Kung minsan po, meron akong mga video nakapost sa social media. Meron mga nakikinig. Kung minsan nagla-live ako, may nakikinig. Biyaya ng Diyos naman. Hindi ko man po sila kilala. Ang importante, natutunan nila ang salita ng Diyos. Alam nyo, napaka-importante ng salita ng Diyos sa buhay ng tao. Bakit importante po, kako? Di ba kumakain tayo araw-araw? Dati, ang pagkain lang talaga, umaga lang. Walang merienda. Tanghalian, walang merienda. Hapunan, yun lang ang talagang kain. Pero habang nadidevelop po ang mundo natin, sumasarap ang pagkain. Kaya nangyayari, may almusal na, may merienda, may tangan, may merienda. Hapunan, may merienda ng ating gabi. Merienda na naman ating gabi. Namili na sa pagkain ng tao. Ngayon, ang tanong, yung salita ng Diyos nasaan, kaibigan? Pero ang anong utos ng Diyos? Basahin po natin sa Mateo 4:4, sabi ni Jesus, ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay o pagkain nabubuhay ang tao. Bakit tayo kailangan kumain ng pagkain? Alam nyo, ang sabi po ng mga food nutritionist,
Kailangan kumain ka dahil nagtatrabaho ka. Kasi pag hindi ka kakain, paano ka makakapaghanap buhay? Manlalata ka, manghihina ka. Kailangan kumain ka. Kaya iniutos po talaga kumain tayo ng pagkain. At inutos din na habang kumakain tayo ng pagkain, dapat mabuhay po tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Yan gusto ng tao, puro pagkain. Tignan niyo po mga tao sa ngayon sa mundo. Mga hubis sila, matataba. Bata pa lang, parang lobo na. Hindi po ba ganyan? Totoo yan. Kasi, pag nanganak ka, anong gusto mo, hindi ba mataba? Kaya lahat ng masarap na masustansya pagkat pinakakain mo sa anak mo. O kasalanan mo, naging hubis ang anak mo. Kasi ano ba, anin mo naman yung anak na parang butiki. Di ba? Pero hindi po tayo dapat nakapokus sa pagkain. Kailangan meron tayong salita ng Diyos. Kapag meron ka salita ng Diyos, ibig sabihin, nakahugnay ka sa Diyos. Nakahugnay ka. Pero kung ayaw mo na salita ng Diyos, tatanggalin ka ng Diyos. Ang gagawin naman ni Satanas, dahil tatanggalin ka ng Diyos, ang kukunin ka naman ni Satanas. Sasabi ni Satanas, ay akin ka. Kung ayaw ng Diyos sa iyo, akin ka na lang. Ano, gusto niyo ba mapunta kay Satanas? Alam niyo, yung impyerno ginawa para kay Satanas. Hindi ginawang impyerno para sa tao. Pero yung darating pong panahon, may mga tao pong mapupunta sa impyerno. Sino mapupunta sa impyerno? Yung ayaw. Yung ayaw po sa Panginoon. Ngayon, ang sabi nila, gusto ko naman sa Panginoon eh. Yan ang ginagawa mo. Adik dito, adik doon, bisyo rito, bisyo doon. Tapos ang ginawa pa, pinatato pa yung mukha ni Jesus. Ayan, pinatato ko nga para sigurado sa kanya ako eh. Akala mo, totoo yung mukha eh. Hallelujah. Dapat po yung totoong Yesus sa langit. Yun ang ating tatanggapin. Ano nakalagay? Yung pananampalataya natin sa Kanya, yan din po ang magindahan papuntang langit. Tignan niyo po ang sabi ni Jesus mismo. Nang siya po ay nangangaral sa ibabaw ng lupa, anong sabi ni Jesus? Babasahin ko po yung epistola niya. Ganito po ang nakasulat. Dito po sa Lucas chapter 18. Pakinggan niyo pong mainam ito ha. Kasi alam niyo po, dito makikita mo, pwede mo na sukatin ang sarili mo. O pwede mo na sukatin ang sarili mo. Ang sabi po rito, chapter 18 ng Lucas, verse 8. Ito po ang sinabi ni San Lucas. Ngunit pagdating ni Jesus sa daigdig na ito, yung second coming ni Jesus na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa Kanya. Kaibigan, ikaw na nakikinig, nananalig ka ba kay Jesus? Ayan o, nagtatanong po ang Biblia. Pagbalik kaya ni Jesus dito sa mundong kinalalagyan natin, may madadatnan kaya siyang may mga taong nananalig sa Kanya. Baka naman nananalig ka kung kanino. Hindi, kailangan po, once na marinig mo ang salita ng Diyos, isuko mo ang buhay mo kay Jesus. Siya po kasi ang daan ng kaligtasan. 1:14-6. Anong sabi ni Jesus? Ako ang daan, ako ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa piling ng aking Ama sa langit, kundi sa pamamagitan ko. Walang pwedeng magatid sa atin sa langit, kundi si Jesus. Kung hindi mo isusuko ang buhay mo kay Jesus, anong mangyayari? Iatid ka ni Jesus sa apoy ng impyerno, kasama mo si Satanas.
Kasi po, ang magdadala sa langit si Jesus. Ang magdadala sa impyerno, si Jesus din po. Oh. Walang ibang magdadala, kundi siya. Lagi niyo pong tatandaan yan. Kung may langit, may impyerno. Ang langit po para sa Diyos at ang impyerno para kay Satanas. Kaya abang malakas po tayo, may pagkakataon pa tayo, kaibigan, kayong mga nakikinig, nanonood ng video ito. Panahon na po ng pagsuko kay Jesus, lalo na ngayon, ang gulo-gulo na ng mundo. Giyera dito, giyera doon. Dito naman sa Pilipinas, nakaw dito, nakaw doon. Yung kayamanan ng Pilipinas sana mapunta sa mahirap, ang ginagawa ng mga politiko, ninanakaw. O, di po ba totoo yan? Kaya ang bansa natin, pinamumugaran ng mga demonyo. Yung mga politiko, mga demonyo yan. Imbis na gumawa silang mabuti, ninanakaw yung pera. O hindi ba yung budget ng flood control project na yun? O, kinukuha yung kalahati, binubulsa. O di ba nangyayari yan? Ayun, nasa balita po yan. Wala po sa kamay ko yan. Napapanood ko lang din sa mga national news. Kaya para po tayo makarating sa langit, isa lang ang kailangan kaibigan. Isuko ang buhay natin kay Jesus. O mga kaibigan, kayong mga nanonood ng video ito, pag sinusuko nyo ng buhay ninyo kay Jesus, maganda yan. Papasukin nyo si Jesus sa inyong buhay. Gawin ninyong ari si Jesus ng inyong buhay para mabago kayo. O kung adik ka, mababago ka eh. Kung mga nabubuhay ka sa bisyo, babaguhin ka ni Jesus. Hindi papayag si Jesus na kanya ka pero adik ka. O kaya nabubuhay ka sa bisyo, hindi ganun ang Biblia. Kaya po, anong nakalagay? O, panguli. Balikan natin yung teksto natin. Anong sabi? Ikalawang Timoteo 3:16 naman. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulahan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain. Eh, itutuwid ka. Kung liko ang gawain mo, itutuwid ka ng Panginoon Diyos. Kasi mahal ka ng Diyos, kaibigan. Kahit gaano ka kasama, mahal na mahal tayo ng Diyos. Wala siyang pinipili. Lahat tayo nagkasala sa Diyos. Lahat tayo mahal pa rin tayo ng Diyos. Yung pinasa ko, John 3:16, yun ang katibayan ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Oh. At sa paghahakay sa matuwid na pamumuhay. Kaya napakaganda po ang layunin bakit meron tayong home Bible study upang ang mga tao ipabatid ang mabuting balita ng Diyos. Amen? Amen. Sige po, Panginoon Diyos, maraming salamat po. Kung sakali man po mayroong manonood o nakikinig ng video ito, baguhin mo po ang kanilang mga pagkatao. Kung sila man po ay nabubuhay sa kawalanyahan, tanging ikaw lang po pwedeng magpabago sa kanila, Panginoon Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po sa pagkakataon na binigay mo sa amin na ang iyong salita ay madala sa tahanan ito. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo po mga nanonood ng video ko, like nyo po, mag-comment kayo, huwag lang kayo mambabastos, then, i-share nyo po sa iba. I-share nyo po sa iba. Para naman yung iba, may mapulot din po. Alam nyo yung mag-share ka ng Word of God, napakaganda. Kesa mag-share ka ng mga chismis, marites.
marami pong naghahaway sa Marites. Opo, tama. Yung iba na, pumapatay pa sila. Oh. Eh, sino ang totoong Marites ng Biblia? Eh, di si Satanas. Sabi sa Revelation chapter 12, nagsusumbong siya araw at gabi sa Diyos. Chismoso pala si Satanas. Huwag na kayo mag-Marites. Huwag nyo siyang gayahin. Ayun na lang siya na lang ang Marites. Hindi eh. Sabi na niya, masarap ang chismis eh. Magdadala po sa kapahamakan niya, kaibigan. Sige po, ano? Thank you for watching. God bless us all.